Para, I think para ano yan siguro to para kay Brother Romer. Kasi um, Wednesday ng gabi sinugod namin sa ospital yung husband ko. Then kinunang, ewan ko kung tama ba yung ginawa ko kasi nag-video ako sa kanya. Yung napansin ko kasi ano hindi siya yung scissor, ano siya, kakaiba siya eh. Yung tumatawa, lumalabas yung dila, tapos pinaikot-ikot niya yung dila niya, tapos yung kamay niya para nagtitwist. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Para, I think para ano yan siguro to para kay Brother Romer. Kasi um, Wednesday ng gabi sinugod namin sa ospital yung husband ko. Then kinunang, ewan ko kung tama ba yung ginawa ko kasi nag-video ako sa kanya. Yung napansin ko kasi hindi siya yung scissor, ano siya, kakaiba siya eh. Yung tumatawa, lumalabas yung dila, tapos pinaikot-ikot niya yung dila niya, tapos yung kamay niya para nagtitwist, tapos as in malakas siya, yun ang napansin ko dito pala sa bahay, naanuhan ko na siya napansin ko na tawag dito yung nakatayo kasi ako, may binabasa yata ako. Tapos nakangiti sa akin. Tapos nung pag ganun ko, bilang umano yung bumaling yung paningin niya doon sa pusa. Tapos kasi bago kasi mangyari yun, meron na siyang dinaramdam, yung lagnat niya pabalik-balik. Tapos kaya yung isip ko naguguluhan ako, sabi ko, ito ba yung spiritual or ano ano to, yung sakit lang na kasi nga na high fever kasi yung ano niya kaya siya nagkakaroon ng convulsion. Yun ang ano ko. Ano ba sa palagay niya po yung kung yung ginagawa niya na gano'n. Tapos yung kinakausap niya yung sarili niya na hindi naman siya gano'n talaga. Ang alam ko pag may sakit siya, nagdadasal lang siya. Tapos yung may sakit din siya, nakakaya mo sabihin pero pinagalitan ko siya, sabi ko, bakit mo ginawa yun? Sabi ko, ano ginawa mo? Sabi ko, una ginawa mo. Nanood kasi ako ng porno. Sabi ko, di ba alam mo masama yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Bakit ginawa mo yun? Tapos ang ginawa niya, parang kinabahan niya ata siya, nasa sinabi ko. Kinuha niya yung deliverance book ni Father Sikia. Tapos nagdadasal siya dito. Tapos yun, doon ko napansin na pero habang tumatagal araw-araw na kasama ko siya. Sabi ko, parang hindi, pinaghalong siya at hindi yung kasama ko sa bahay, sabi ko. So, hindi ko na lang di pinansin kasi nga, nakapokus ako doon dahil nagpa-check up kami. Kailangan niya ma-admit as soon as possible, kundi aakyat sa yung infection niya sa brain niya. So, hindi nga nagkamali yung doc, yun nga ang naging result, nagkaroon siya ng sepsis na, tsaka pneumonia, tsaka fatty liver. Tapos marami pang iba na inaano ngayon. Tapos, pagdating sa emergency, ano, may time na nakakausap siya, may time na hindi. Tapos, um, nagkataka yung ano sa kanya, yung mga tao doon, sabi, hindi ba daw adik yung asawa ko? Hindi ba daw may tama daw sa utak? Yung, hindi man direct, pero
Yun ang na parang sa parte sabi ko hindi po kasi mabait po na bata yan. Sabi ko gano'n kasi bata pa kasi po siya. Yun ang sabi ko. Hindi ko lang masabi sa kanya na kung may alam pa sa spiritual, maiintindihan niyo yung sasabihin ko. So hindi ko na lang ano, hindi na lang ako maimik kasi nag-observe as in-observe yung ano namin. Tapos, ang pinakamalala pa, nalaglag siya. Kasi talagang hindi ko na siya kaya dahil sobrang ano niya, halos kahit lalaki, tumitilapon sa kanya na ano tas nung pagkalaglag niya, yun, ano siya yung na ulit yung parang naglalaki mata, nagdidila, yung katawan niya parang umuunat na hindi ko maintindihan yung kamay niya pumipigaan, parang gusto na mabutas yung palad niya. Tapos nung nilipat siya, halos pasipa niya na ako dahil sobra talagang ano dahil ginawa ko kasi ay ang dasal na nagawa ko yung Salmo tsaka Our Father and Hail Mary tapos Glory be. Ulit-ulit ko yun tapos nilalaksan ko kasi the more naman nilalaksan ko yung dasal ko, the more naman lumalakas yung sipa niya na halos talagang nagkakanda tumba-tumba na yung mga ano doon, mga naka-ano doon sa may emergency. Tapos lahat ng tao nagkatitingin na sa amin. Yun ang ano ko. Hindi, tapos yung kasama ko, sabi ko sa kanya, sabayan mo ko sa dasal. Ang ginawa niya, nagpatugtog lang siya ng Christian, Christian songs, mga ganun, charismatic song. Na gusto ko sabihin sa kanya, focus tayo sa dasal. Kung hanggat maaari, kung kaya naman natin ano na mag-grocery tayo. Yung ano, kasi sabi ko sa kanya, mag-grocery tayo. Pero ako naman, may doubt ako kasi since three, 3 months na ako na hindi nakakapag-confess para sa kami ni husband, ando na yung kaba ko, sabi ko, hindi ako makakapagpalayas ng demonyo kasi hindi naman malinis yung puso ko kasi nga nakagawa ko ng kasalanan. Especially sa husband ko dahil lagi ako nagagalit sa kanya. Tapos, ako naman, kinakabahan din ako para sa husband ko dahil almost 50-50 na nga siya nung time na sabi ko, hindi pa siya nakapag-confess. Sabi ko gano'n, sabi ko, wag naman sanang mangyari yung mamamatay siya ng hindi pa nakakapag-confess kasi lalo na natapos. Pero ako, yung nakakausap ko pa siya, humingi ako tawad sa kanya. Yun, yun ang ano ko, yun ang inaano ko ngayon na, kasi meron pa ring maliit na ano na nakikita ko sa kanya na nakikita ko sa mga sinasabihan. Tapos nag-ano na rin ako sa mga kasama namin sa IP na um although may sakit siya tsaka may ano raw siya may tawag dito nag-retaliate daw yung ano nga kasi nga nakahanap ng butas kasi nga lagi daw kami nag-aaway. Sabi ko sabi ko ganun. Hindi rin kasi kami, minsan hindi siya nagsisimba, tapos hindi rin siya nakakapag-confess. Lalo kami, halos kami dalawa. Pero ako, pipit ko talagang makapagsimba kasi yung inisip ko, yun na nga lang ang nagagawa ko pagsisimba na lang. Kasi nga yung confession, halos hindi ko matimingan kung kailan ba o ano na makapag-confess ako kami sa ano ang ano namin plano namin kasi sa Baklaran. Kaso nga dito nga siya nagkaroon siya ng bilang sakit. Yun po at um siguro yun muna ang iano kong tanong kasi merong medyo ano naman to about ano naman to family naman yung susunod ko na tanong po. Okay, Brother Romer? Okay, Bro Jando. So, may takot ba siya doon sa ano, sister, yung sa mga sacred objects, sacramentals? Wala. Yung rosary, napabless ko na yun. Sabi ko, nilagay ko sa ano niya, sa paa niya. Kasi wala ko papaglagyan eh. Inaisip ko kasi Mm. baka maputol. Yung time na yun, di ko naman siya inano na, tapos inano ko na siya ng exorcist oil. Wala Tapos naman ako na nag-react ano siya, kasi hindi. kasi talagang ano may reaction talaga siya eh. Yung nung Okay. nilagay ko yun, may ano talaga siya. Tapos kasi nga, nag-Hail Mary ako, Our Father Hail Mary,
naramdaman ko, sabi ko nagagalit siya. Sabi ko, Kasi ang lakas, ganito yan, sabi ko. sister, no? Ganito yan. Kapag ka yung tao merong takot sa mga yung yung sa mga sacramentals natin, yung aversion to the sacred objects, yan po talaga mapuprove natin yan na possess. Pero meron akong kaso dito, no, dito sa Bukidnon, sa Maramag yun eh, sa Maramag. Nag-okay yung paruko, pinapapunta ako. Tapos mga ah, ang layo ng travel. So pagdating ko, takot talaga, ano talaga siya, yung wild. Akala talaga may possess. Tapos ang dami ng ang dami ng ano, yung meron silang Santo Niño green. Tapos sabi ko, ipasunog yan, kaya i-break natin. Sabi niya, wag mo yan kunin kasi ano yan, kaibigan ko. So, kapag ka ganon, hindi mo pa talaga na deliverance, hindi pa namin na deliverance. So, akala mo talaga ay ano, possess kasi ganun talaga yung reaction niya. So, nung tinawagan ko yung pare, sabi, Padre, punta ka dito kasi ikaw talagang kailangan dito. I-anointing mo, no? Anointing kasi hindi na makausap. So, nung hindi pa diniliverance ko lang ng walang 5 minutes. Sabi ko, nung palagi lang siyang react, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, kumuha na kayo ng rescue kasi para maturukan to ng gamot. So ayun, pagpunta ko doon, 2 o'clock ng madaling araw na kami natapos kasi nabigay pa ako ng katekism. So, ganun, meron talaga na akala natin kuses, no? Hindi naman, yun na parte, yun na yun na senaryo, yung nangyari. So, kapag ka ganun, sister, yung asawa mo ba, sister, di ba? Opo, opo. O, yung asawa mo na nanonood ng porno, tapos kapag gano'n na sitwasyon, meron talaga yung doorway ng demonyo. Kasi una, yung sa unholy soul ties, magkaka-soul ties ka doon sa mga tinitignan natin. Kasi nasa Biblia yan eh, na yung mata natin na kapag nangangalunya na tayo kapag tumututok tayo ng mga babae na malaswa yung pag-iisip natin. So saan yan mababasa, Bro Jando? Ang ano yan ba? Ang Yung kapag tumitingin ka ng babae, nakakasala ka sa pangangalunya. Mateo 5:22 yata yan eh. Paki ano, bro? Double check ko lang muna ha kung tama ba yung 28 ba yan? 28. Mateo 5:28. Okay, so ganito sabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng yon sa kanyang puso. So, tumitingin lang nga. Ano pa kaya yung mga sexual na tinitingnan? Babae lang nga yun, hindi pa nakahubad. So ano na kaya kapag ka nakahubad? So una, yun talaga ang doorway. Tapos bigla niyang kinuha, yung sabi mo, kinuha niya yung deliverance book kasi nag-deliverance. Hindi man yan po pwede. Bakit? Kasi kapag ka nasa kasalanan ka, tapos hindi ka nagkumpisal, tapos bigla kang nag-deliverance, delikado po yon kasi ang dami nang nangyayari dyan sa amin nung simula pa ng deliverance kasi parang empower ba? Empower talaga parang mga ghost hunter. So, na-retaliate ng sobra. So, ganyan, sister, kapag ka meron talagang yung doktor, meron talagang ah, laboratories yung doktor. So i-honor din natin yung kanilang din natin sundin din natin yung kanilang diagnosis. Kasi kapag hindi siya, for example, naturukan siya ng pampakalma, tapos hindi pa rin siya kumalma, so meron talaga yung demonic, no, demonic na pangyayari na nagaganap sa kanyang sarili. Hindi natin alam kung possess kasi hindi mo man na deliverance pa, di ba? Kasi sabi mo na nasa kasalanan ka pa.
So kapag ka nasa kasalanan tayo, tama yung ginawa mo na hindi ka pa nakakumpisal, so hindi mo ginawa yung mga bagay na yon. So anong gagawin natin sa mga ganoon? So maghanap po tayo ng pare kung kalma na po siya. Pero kung hindi pa rin kumakalma, maghanap na din tayo ng mag-anoint. Pare din, mag-anoint sa kanya kasi kailangan po yun eh. Ang anointing of the sick para dun sa mga tao na hindi talaga makakapagsalita, wala sa pag-iisip na, hindi na makabalanse sa kanyang pag-iisip. So, yun, magtawag tayo ng pare kasi unahin po natin yung sakramento. Kasi yung sakramento, ang pinaka ano yan, ang pinakasentro ng pananampalataya din natin yan, ang essence ng deliverance, yung sakramento. Kasi hindi naman po pwede na unahin natin yung mga sacramentals, ang deliverance sacramentals man. So, ang sakramento unahin natin kasi magfo-flow yung healing kapag meron talagang sakramento. Kaya nga yung sabi mo nagdidila na yung ano niya, yung dila niya pinalalabas. So, meron kami mga pasyente niyan kapag si Asmodeus or yung mga ano demonyo sa last, yun talaga yung mga manifestation ng iba na nagdidila na parang mga malandi talaga ng mga ano, ang landi talaga tingnan. So, ang dami na naming pasyente na ganyan na si Asmodeus yung pumapasok doon. So, kapag ganoon na sitwasyon, unahin po natin yung pare bago tayo magsagawa ng ano ng deliverance man kung merong exorcist man diyan sa ano ninyo diyan sa lugar ninyo so magtawag kayo kasi para ma-prove natin na possess ba yung asawa mo or hindi kasi hindi natin ma-prove talaga na possess siya as long as hindi natin na-diagnose yung pasyente yung diagnostic prayer natin yung deliverance prayer. Kasi once na magsimula ka mag-deliverance tapos bigla na yung mag-wild, ayan, ma-prove natin na possess. Pero kapag yung asawa mo, for example, 2 araw na, 3 araw na, ganun pa rin yung sitwasyon, hindi talaga yan possess. No? Hindi talaga yan possess. Kasi bakit? Ang dami na namang pasyente yan. Kasi yung possess pala, meron yung time na makakausap mo. For example, kapag ka nag-react yan, mga ano lang yan, 30 minutes to 30 minutes or 1 hour or 2 hours. Ano na yan, bumabalik na yan sa ulirat kapag ka nagdarasal kayo. So makausap mo na yan ng maigi. Tapos meron yang mga oras na napupuses pabalik-balik at makausap mo naman ang mabuti. Pero kapag ka 3 araw, 5 araw, hindi mo na makakausap ng mabuti kasi ganun pa rin kapag tinurukan yan ng pampakalma, tapos kumalma, ayan, meron yan diagnosis talaga yung mga doktor niyan. Pero kapag hindi kumalma sa doon, tapos pag deliverance, nag-wild, ayan, makakaprove po tayo na possess. So una, anong gagawin natin? Magkumpisal po kayo no mag-umpisal kayo kasi yun ang pinaka-importante mag-renounce po sa Blessed Sacrament tanggalin yung galit mo sa puso mo kasi meron tayong madre ng Carmelites na dahil sa trauma galit niya sa papa kahit patay na galit pa siya na pusas no grabe yung ano niya grabing lakas so meron nga dito din sa Bukidnon sa Alae 2 pare na pinuntahan takot yung mga pare wala na silang magawa sabi nila so dinala sa akin tapos pag deliverance sobra na wild tapos nung in-interview may galit pala siya doon sa mismo doon sa ano yung father niya kasi ganito ganyan hindi lang natin sasabihin so kapag ka may galit ka palagi na kayong yung away ninyo paulit-ulit lang so hindi na po yan healthy kasi kapag ka yung away ninyo ay bago ayun tapos nasusolve ka agad so yun ang ano maganda po yun na sign na nasusolve ka agad bago bago talaga yung mga away pero yung mga away ninyo na hinahalungkat mo noon, mayroong demonic obsession, yung mga ganyan ba, yung mga away-away na puro na lang noon, no, hindi bago,
hinahalungkat mo talaga yung napatawad na pero hinahalungkat mo pa rin yon, meron yung demonic obsession. So kapag ka ganoon na yung takbo sa pamilya ninyo na paulit-ulit lang yung away, so merong problema na po doon sa pagsasama ninyo. Bakit nagkakaganoon? So baguhin po natin, tanggalin po yung puot sa puso natin kasi doorway po yan ng demonyo. At tapos kung kausap mo yung mister mo, mas maganda na ipakumpisal siya. Magtawag po kayo ng pare. Ah, kahit na yung kung saan yung parokya na yan, kung saan yung parokya ninyo, ano po, sabihan niyo po yung pare ninyo na magkumpisal at ipa-anoint yung husband mo kasi yon po ang pinaka-importante. Tapos gamitin natin yung yung sacramental sa mabuti na paraan. Kasi kapag kaganyan na sabi mo, kinuha niya yung deliverance prayer nung sinabihan mo ng masama yan, tapos nagkakaganoon na nagkakaganoon na, posible na meron talagang meron talagang butas yung mga demonyo, bakit nakapasok sa buhay niya. Hindi lang yan sa pornographic scene, marami pa yan, no? Marami pa yan, hindi natin alam kung ano pang ginagawa niya. So yon, baguhin, mag-usap kayo bilang husband and wife sa mabuti na paraan, tapos i-reconcile ninyo kung ano man yung mga problema na inaawayan ninyo palagi. Tapos merong pagpatawad sa bawat isa. Yun ang pinaka-importante. Tapos may ipinost tayo sa FB, yung sa breaking of unholy soul ties. So, alam natin na meron siyang pinagdaanan. So, hindi natin alam kung ilan na ang mga ex niyan na hindi pa na-renounce. Kasi ang dami ngayon, yan ang problema natin ngayon yung sa unholy soul ties. Kasi bakit? Ang dami pang hindi naka-renounce. Once na hindi po kayo naka-renounce sa unholy soul ties, meron talaga yung epekto doon sa pamilya ninyo. Yan ang tandaan natin. Hindi natin alam kung ano ang epekto dyan sa pamilya ninyo. Pero yung may mga experiences ako sa deliverance, yung mga pasyente ko, alam niyo yung palagi silang nag-aaway, walang peace doon sa pamilya, puro na lang, hindi bago yung away, ba yung sinabi ko kanina, puro na lang luma yung paulit-ulit na lang yung away. Tapos wala nang pagmamahal sa bawat isa. Nung nag-renounce sila sa unholy soul ties, nagtaka siya bakit bumalik, bakit niya na-experience yung pagmamahal niya sa asawa, bakit ngayon lang. So dahil po yon sa unholy soul ties. So hindi natin alam kung ilan na ng mga babae na dumating sa buhay niya or sa mga tao na nanunood ngayon. So ilan na mga babae na ginamit nila, for example, or din sa mga babae na ilan na mga jowa ninyo na pinapalit-palitan lang, tapos may ginawa kayo na premarital sex, fornication, meron ding adultery. So grabe yung prostitution ba, for example. So delikado po yun, magkaka-resultize po kayo, magkakaproblema talaga kayo sa pamilya. At the long run, may experience nyo talaga yung harassment ng demonyo. Kasi merong tinatawag tayo na silent infestation Yung silent infestation, tahimik lang yung demonyo na umaatake sa buhay mo at sa pamilya mo at saka sa bahay ninyo. Tahimik lang sila umaatake. Yun po ang hindi natin matatanto, no? Hindi natin makikita kaagad yung silent infestation. Yun ang pinakadelikado din kaysa doon sa mga infestation na makikita mo talaga na gumagalaw. May nagluluto na sa bahay ninyo na wala naman kayong katulong, nag-on and off yung bahay ninyo, mga haunted na bahay. So, yun, makikita natin na aktibo talaga yung mga demonyo. Pero yung sa silent infestation, tahimik yan. So, magkakaiba yan. So, tawag po kayo ng pare. Yan po ang palagi naming kinakatikais doon sa mga pasyente namin na inaatake ng demonyo at saka sa mga pasyente namin na ang daming problema sa pamilya. So meron talaga kami doon na counseling, lahat ng mga meron nga ngayon doon sa Lubok, sa Bohol, na halos lahat ng mga estudyante possess.
So nagpaano yung principal na lahat ng mga poses hindi na muna mag-aral, papasok sa paaralan, module na lang ang gagawin nila. Kung hindi sila makinig sa amin at hindi namin binibigyan ng clearance, hindi sila pag-aral, hindi sila makapasok doon. Kasi bakit? Titingnan muna namin kung liberated na ba o hindi kasi paulit-ulit lang yan na maposes. So ganyan din sa asawa mo na kailangan din na i-process yung sarili niya. Huwag munang deliverance muna. Renouncement muna ang pinakakailangan. Bakit? Sa renouncement, natatanggal yung kapit ng demonyo doon sa buhay niya. Kaya nga ang dami naming mga pasyente na kahit na yung kapag isang buwan na proseso, ano lang, ang deliverance lang namin niya isang beses o tatlong beses, tapos more on renouncement, more on assignment sila, more on prayer, more on mortification, more on fasting, more on contemplation, meditation, simba, Eucharistia, yung sa cares, confession, adoration, rosary, tapos Eucharist and sacramentals, yung mamuhay sa kabanalan. Alam ninyo, pag deliverance, hindi na po yan possessed. Ano na po yan, mild na lang. May oppression lang na manginginig. Tapos pagdating ng ilang buwan, totally talaga mahihil. Tapos yung process of yung process ng processing namin disappropriation, yung ibig sabihin na yung talaga, yung memory talaga, yung pag-iisip na nila talaga iproseso na kailangan puro positive. Hindi talaga mag-negative yung utang kasi playground yan ng demonyo. For example, kapag ka ikaw lang mag-isa, no? Kalimitan ganyan man na kapag ka nag-iisa ka, palagi kang nag-scroll sa FB mo, may nakikita kang magdaghuhubad. So una, ang gagawin ng demonyo ay hubad lang, ano lang yan, babyting suit lang yan. So hindi pa yan kasalanan. Ganun ang advice ng demonyo yan sa isip mo. Pagkasunod, ang dami mo nang natingnan, anong gagawin ng demonyo, ay naano mo na yung nakita mo na yan lahat. So, i-ano na lang, singit-singit, tingnan mo. Doon, ano ka naman, magtingin ka na naman, hanggang sa magsabi na yung demonyo ay nagkasala ka na. So, ituloy mo na. So, mag-ano ka na, punta ka na doon sa mga pornographic na video. So, ay yung gagawin mo, pupunta ka na doon. Pag sabi na, ay sige, nakita mo na lahat, ipagpatuloy mo na yan. So, ganun ang demonyo. So, magsisimula ang demonyo doon sa maliit na bagay. Kaya nga, temptation is not a sin. It is an occasion to na makapag-pray ka sana. Pero dahil lumapit ka, sabi nga si Saint Augustine, na ang demonyo parang aso na nakatali. Kapag ka lumapit ka, makakagat ka talaga. Kaya nga, kung may konting kasalanan, automatic mag-pray ka. Kasi yan ang sign na para malapit ka sa Panginoon. Yun ang purpose na bakit merong tayong temptation para mapalakas yung pananampalataya natin. Pero anong ginagawa natin? Ay, temptations lang, hindi man to kasalanan Yan nga, para ng para ng yung kasalanan ngayon, para ng hindi na kasalanan, parang normal na. Yan lang, yan kasi ang isip ngayon ngayon na century. Masasabi talaga, hindi man yan kasalanan, ini-express lang namin yung namin, yung sarili namin Kasi meron man tayong freedom. So yung kasalanan hindi na kasalanan ngayon. Ano na yan, ini-express lang namin kung sino kami, nagpakatutuo kami. So yun po ang nablablahin tayo ng demonyo ngayon. So hindi na tayo makakapag-isip sa tama at mali. Wala na tayong prudence. So ang payo ko sa iyo ngayon, sister, pumunta ka doon sa malapit na kaparian natin, pakumpisal siya, anointing of the sick, kasi yun ang pinaka-importante para ma-prepare yung sarili niya. Tapos i-search mo doon sa FB ko, doon sa Breaking of Unholy Soul Ties, mag-message ka lang, ipapasok ko po sa inyo kung hindi nyo po nakikita. Tapos yung meron kayo, for example, yung sa generational
For example, breaking the generational sins and curses doon sa ancestors ninyo. So yun po, may bibigay po tayo. No, sa healing of family tree, meron tayong prayers niyan. So i-pray po ninyo wholeheartedly. Tapos, ayun nga, sacrament ang pinaka-important. Magdasal kayo ng rosaryo. Bakit? Hindi lang month of rosary ngayon, kailangan po talaga magdasal tayo ng rosaryo buong taon, buong buhay natin. Ano po natin, inorish po natin yung sarili natin sa pagdarasal. Kasi yung tao na puno ng pagdarasal, puno ng meditation araw-araw, ano, enlightened ka palagi. Yun nga, aware ka palagi kahit na alam mo na ang gagawin mo. Kasi yung pag-iisip mo, hindi na yan mabablock ng demonyo. Ano na yan? Ah, Makakapag-isip ka talaga kung ano ang tama at ano ang mali. Yan ang epekto ng meditation. Hindi yung meditation na yoga ha. Basta yung meditation, yung galing po talaga turo ng simbahan, kung magbasa ka ng Biblia, i-meditate mo kung ano ang nangyayari, para saan yung mensahe niya, para sa iyo. Kasi the more na mag-meditate ka, the more mo makikita yung pagkakamali mo sa buhay mo. So more on processing sa mind natin na hindi ka kailangan na puro negative, kasi yung kapag ka negative yung utak mo, ang demonyo ay namumugad sa buhay mo. Hindi yan nagpuposes, pero yun ang nila, pamamaraan nila para makakuha sila ng panahon para magkaroon ng butas yung buhay mo sa kasalanan at manghimasok na sila doon sa buhay mo. So yun lang sagot natin, sis. Kung mayroon kang tanong, uh, sige po. Actually, galing po ako sa, kanina sa simbahan. Kaya lang, nagka-problema lang ako kasi kailangan for pick up and drop off pala si father. So, wala akong uh, tawag ito, service niya. So, Mag-grab ka po, sister. Kung meron kang nag-grab, pwede. mm, mm, Kasi kapag ka ganyan kasi yung mga kaparian natin din, meron ding iba na walang mga service, meron ding iba meron. So, kapag ang gusto din ng kaparian natin na dire-diretso na, hindi na sila maliligaw, kasi minsan yung mga pari natin mm, hindi din alam nila kung saan ang hospital, maliligaw lang sila. So, kailangan talaga talaga ng guide. Mas maigi po na mag-grab kayo, tapos sunduin nyo si Padre, tapos pag uwi ihatid din ninyo para matuwa naman si Padre, para para meron kayong conversation, ano ang niya, counseling niya para sa iyo, ano ang ibibigay ng mga assignments para sa iyo. So pakinggan, mo lang yung merong pintuhan, kasi pinaka-importante din po 'yan para mabigyan kayo ng tamang guide doon sa pare. To oh, okay. sister? Yun po, yun ang ko, kaya inaano ko nga po kung babalik ako para bukas na makapag-decide ako kasi nahirapan ako mag-decide kanina. Parang naano ko kasi Yan na, din ang yan ano din eh. ang style ng mga demonyo, mahirapan ka mag-decide. So i-decide mo na kaagad, sister, kasi kailangan po yan. Sakramento talaga ang kailangan natin. Huwag ka agad deliverance, kasi matitrigger lang yung mga demonyo kung meron man, kung posible man na meron. So yun lang ang sagot natin, sister. Hindi po, bukas babalikan ko. Tapos, Pero yung, makausap mo yung asawa mo ngayon, makausap mo ng matino. opo, pero parang siya, hallucination, kasi sabi ko, kasi kinausap ko ng doktor, kasi Mm, medyo nag-wild na naman siya, tinanggal niya yung mga nakakabit sa kanyang incubator, yung mm. NGT. Mm. Muntik na nga yung dextrose niya, yung IV fluid niya. Pero So, makausap mo ng ilang, for example, may alternate na oras ba, for example, for 1 hour, magwa-wild, tapos sa sunod naman, makausap mo ng matino. Ganun ba? nung dito sa bahay, Hindi, hindi, dyan sa ospital. hospital naman, ngayon, okay naman siya, wala na siyang yung wild, wala na. Wala Pero na. makausap mo ng matino. Matino na siya. Lang ako kasi kumakaway siya sa kisame. Sabi ko, sino kinakawayan mo dyan? So, sabi niya, si Jesus. Sabi ko, hindi yan si Jesus. Sabi ko, kaaway yan. Sabi ko, matulungan sa kanya. Tapos,
kinausap ko ng doktor, sabi nung doktor, um, papabalik niyo po ba yung, yung mga natanggal sa kanya o hindi? Tapos sabi ko, sige po, anuhan ko, babalikan ko lang na kayo pag nakapag-desisyon na ako. Pumunta ako sa kanya. Total naman, nakakausap naman siya. Nag-ano na ako sa O, kanya, nakakausap siya ng matino din matino. kapag so so maghanap din kayo ng exorcist tara, mas maganda yung pare na exorcist for example kung may makita kayo diyan, or si padre muna kasi ang sakramento man unahin natin at tapos Mm, magtanong ka kung sinong exorcist na kilala niya na madaling malapitan, na madali talaga na nakapunta diyan. For example, mm, nakikita naman yan ng pare no kapag pumunta yan. So, yun lang ang may sasagot natin, sister. Yun ang pinakamaigi na gawin natin. Merong conversation dun sa pare, kwentuhan kayo para tanong din kayo kung sino ang pwedeng malapitan na exorcist at meron din kahit na pare na alam niya yung deliverance prayer kasi yun din ang una ni Padre Darwin na hindi siya appointed na exorcist o hindi pa siya na-appoint na exorcist sa Luon, pero active siya doon sa deliverance yan kasi tinuruan po ni Bro Wendell, yan ang mentor din ni Padre Darwin si Bro Wendell. So grabe yung ni Padre na siya talaga pumunta sa obispo, yung shiner niya dito na pumunta siya sa obispo kasi gusto niya matulungan yung mga naharas ng demonyo at na-appoint siya bilang isang exorcist. Pero yung una, deliverance lang po yung ginagamit ni Padre, yung simple exorcism. So hindi siya na-exorcist pero hindi siya nakapag-solemn pero deliverance pwede. So maghanap kayo ng pare kung sino yung sino yung mga may alam about sa deliverance para matugunan yung problema ninyo po. So yun lang sagot natin, sister. Bali, pwede ko kaya itanong yun dun sa office ng kami Yes na po, itanong nyo po pinag-office. sa pare kung sino yung mag-direct kayo sa pare na Sa pare na. kukuhanin ninyo diyan sa ospital para magbigyan ng kumpisal at saka anointing of the sick. So yun lang ang sagot natin, sis. Mag-usap kayo sa pare para mayroon siyang maibigay na idea kung sino ang hahanapin ninyo at maire-recommenda ka. Sabihan mo na, Padre, pwede mo matawagan ngayon si Padre para makausap ko din. So, merong mga pare na madaling kausapin So, yun lang ang gagawin mo na pinakamaigi na gawin po, sister. Isasama ko na rin yung sarili ko doon kasi kung Yes, pabalik yung talaga, sarili mo talaga. oo. No, isama mo ikaw talaga ang magpersonal. Wag mo nang iasa sa iba kasi hindi nila yan asawa mo So ikaw ang pumunta talaga. Mm. Bali, um, sana nga, ang ano ko naman, sana nga makalabas na kami para kami mismong dalawa na lang kami, wala nang ibang kasama. Kasi may mga bantay, di ba? May mga Mm. may mga kasama kaming, yung sa Kapag family niya kasi, okay na. problema yung sa family niya, hindi, pagka rin dun, minsan, parang nakikita ko sa kanya, mas naniniwala pa sila sa albularyo. Ang dami ng naniniwala ng sa albularyo kaya ang nagkakagulo na ngayon Ang dami ng mga albularyo nag-react. Hindi pa yan. Ang dami na 40 plus na yung mga albularyo na nag-surrender sa amin. Ini-invite nga natin yan na pumunta sa Bohol para makausap nila din yung mga albularyo na surrender. Dami na kayang albularyo nag-surrender sa amin. Meron nga isa na kakarinyo pa lang niya sa ng kanyang sa kanyang sinumpaan doon sa spirit guides niya. Alam niyo katuwing Biyernes Santo nakakalakad ng tubig, nakakalakad sa tubig. Pero nung may kinulam siya, albularyo pero mangkukulam din. Kaya nga nung sabi niya na kung sino ang makakaano niyan, makakapag-liberate yan sa kinulam ko kasi walang mga ngahas na mga albularyo sa akin kasi takot daw kasi high ranking yung demonyo. Pero nung pumunta yung kinulam niya doon sa office, gumaling, alam nila kasi kung sino ang anong nangyayari sa mga pasyente nila, abay nag-react. Ang ginawa niya, pumunta doon sa office, nag-surrender. Dinala niya lahat yung mga gamit niya sa pangkulam at panggamot. Alam niyo, pinaka-wild. So, yon yan din kapag yung pamilya din niya may
practice ng mga occultism, posible talaga na merong demonic harassment din sa kanya kasi sa ancestors eh. Kaya nga yung sa generational curses, maganda po i-pray at i-renounce po niya yon. So yun lang sagot natin, sis. Actually, may binabibigay nga yung mama niya na painom daw sa kanya. Worry ako, sabi ko, ano kaya to? Napainom na kaya? Kasi nasa CR ako eh. Sabi ko, napainom kaya nila to? Pero yung time kasi na yun, nung nakahiga siya, hindi na kasi siya, yung, nung nakita ko yung mata niya, malikot. Sabi ng nanay ko, lagyan mo ng exorcisor. So, nilagyan ko ng nag-cross cross ako dun sa ano niya. Tapos, maya-maya, biglang umano yung chest niya, umangat. Tapos yun, nag-ano na naman siya. Sabi ng kapatid niya, No, yan pinasukan daw kapag ng ka langit. nagre-react sila, sister, sa mga sacramentals natin, meron talaga yan, posible talaga yan kapag nagre-react talaga sa sacramentals. Kaya nga, maghanap na po kayo ng mga merong mga background sa deliverance kasi yun din ang nangyari doon sa gwardiya namin na kung hindi pa nilagyan ng exorcism oil, hindi din talaga ma-probe na possess siya. Alam ninyo, nung nilagyan ng exorcism oil ng asawa niya, 3 days pa bago nag-epekto yung exorcism oil. Naligo pa nga yun ha. Naligo, natanggal talaga yung exorcism oil. Pero after 3 days, doon na nagsimula na nagwa-wild na kumuha na ng itak tapos nag-English speaking na. Kaya na hindi niya alam kung paano mag-English pero grabe yung fluent talaga yung English niya, yung grammar talaga saktong-sakto. Pero pagka nung nag-wild na, anong ginawa ng asawa niya? Dinala sa office. So doon pa talaga na-prove na ito palang asawa niya na albularyo, possess pala. O, galit pa nga yan ni Padre. Kaya nga, yung sacramentals natin, nakakatulong din yan para bumalik, may conversion din doon sa mga tao na hindi naniniwala sa demonyo, hindi naniniwala sa simbahan. Yung mga albularyo na naghahamon ni Padre, na mga spirit guides nila kapag sinabi na dahil sa galit mo, sabi na magkikdebate, pero umaatras sila. Bakit? Natatakot na sila eh. Kaya nga magre-react na yung mga albularyo. Ah, yun lang ang sagot natin, sis, no? Kasi, tapos gusto rin ng tatay niya iuwi yung anak niya muna daw sa kanila. Yun yung kinakatakutan kasi may mga, ito Ikaw talaga, may niyan, sis. Ikaw may desisyon yan kasi asawa mo yan eh. Ikaw magdesisyon kasi asawa mo yan. So, wala na silang magawa. Dalhin mo talaga doon sa malapit na exorcist. Yun lang talagang magagawa natin kasi asawa mo yan eh. Hindi na yan talaga, wala nang magawa yung niyan, yung pamilya niyan. Ikaw na ang mag-decide. Sabihan mo sa asawa niya ako, sa ako magde-decide kung anong ko doon sa asawa ko. Kasi ikaw man talaga ang may authority. Kasi hindi natin alam na anong gagawin niyan doon. Idadala ng albularyo, mas mahihirapan ka pa. So wag mo nang pakinggan yung mga suggestions nila kasi ikaw ang asawa niyan eh. Ikaw may authority. yun So nga ikaw po na kasi, mag-decide sa buhay ninyo kasi may pamilya na kayo eh. Hindi naman yan doon ikaw ang mag-decide. ang mangyayari kasi maghihiwalay kami dahil nagkaroon kami ng financial problem dahil siya yung nagtatrabaho sa amin. Ako kasi lang ako yung parang on and off lang yung yung trabaho ko. So, sinabi ko, tinando sa parents niya, sabi ko, wala na po kaming pera pambayad sa upa kasi pag kailangan po namin ng panggastos sa niya, gamutan niya pag na siya, paglalabas na siya. Sabi ko, ganun. Sabi niya, sige, sa akin na lang muna siya. Tapos ikaw, umuwi ka muna sa pamilya mo pa. Napa-oo naman ako. Tapos naalala ko nga na sabi ko, baka mamaya kung anong pa ipainom sa kanya na Kaya ginagawa nga na gawa sister, na. ikaw talaga ang mag-decide. May pera ka man wala, hindi yan hadlang para hindi mo sundin ang turo ng simbahan. So meron talagang providence din na ibibigay yung Diyos sa inyo. Hindi pa ngayon, pero darating din ang panahon. So wag mong iasa dun sa kanila na meron silang occultism na gagawin. Kasi pagka napuruhan na yan, ikaw na mahihirapan. Totoo yan.
kapag ka mapuruhan talaga yan, mas wild pa ang mangyayari sa buhay sa buhay niya. Mas wild pa, mas malala pa ang mangyayari sa buhay ninyo kung meron talaga na involved sa demonic possession. So ikaw na ang mag-decide, hindi na kami. No, ipapasa iyo ko na yung ano mo, yung decision mo. Basta sinabihan na po namin kayo na ito ang gagawin. So may pera man kayo or wala, dapat po talaga lumapit kayo sa pare kasi libre ang pare. No, sabihan mo siya na padre, wala talaga kaming pera, anong magagawa ko ngayon? So wala naman talagang bayad yung sakramento. Sa totoo lang ha, walang bayad yan. Yung Dito pang, nga sa mga Francisco. pag nagpa-request po Oh, ng abawa, ano yung Temple ganun. o ano yung of the Oo. sick? Kumpisal. Kung makausap Mm. mo na ng maigi, kumpisal. Tsaka Mm. anointing of the sick. Kasi kung nakausap mo na yan ng maigi, tapos anointing of the sick yan, hindi pwede. Kailangan talaga na kapag ka nakausap na ng mabuti, matino, so magkumpisal muna. So iproseso mo muna. Dapat yung kumpisal, meron talagang yung repentance, no? Pagsisisi. Kasi kung walang pagsisisi yan, nagkumpisal yan, useless pa rin yung kumpisal ninyo. So, kailangan talaga magsisi muna siya doon sa mga ginawa niyang kasalanan bago kumpisal para valid yung kumpisal natin, healthy yung kumpisal, hindi bad confession. So, yun ang pinakauna na gawin natin, na magpatawaran kayong dalawa, mag-usap kayong dalawa, na pag-usapan ninyo yung mga problema ninyo, isettle yung problema ninyo kasi mag-asawa kayo eh. Kayo ang may alam sa buhay ninyo na sa journey ng sa pagkaasawa niyo sa married life ninyo. So yun ang ano natin, may sasagot natin sister na sana ah, sundin niyo po na sana kasi ikaw ang magde-decide. So yun ang sagot natin sis. Opo, sige po. Ano ko, bukas. Yun ang, um, wala na ata akong oras. Gusto sana kong itanong din na ano, yun nga about sa confession eh. Um, Kasal ba pwede, kayo? opo. No. Kasal man Um, kayo, so maganda po yan. Sa simbahan, kasal kayo sa simbahan? opo. Bago lang kami ano, tapos yun nga, maasa rin namin po ng wedding namin, nag-aaway kami na ang dapat nun, ano kami, sa-celebrate kami. Kasi Monday, Mm. maayos pa kami ng Monday eh. Nagtutroba kami yun nga, paano kami nagkakilala. Tapos yung kinabukasan, sabi ko, magpa-check up na tayo. Ayaw niya. Tapos, tuloy-tuloy na yung galit. Kasi nilayasan niya ako, tuloy-tuloy na yung galit niya. Ay, galit ko. Kasi nga, ayaw nga niya magkwento. Sabi niya, hindi, pinagaling na ako. Yun ang sinasabi niya sa akin. Kaso, napapansin ko sa kanya, tumatagal, nag-iiba yung ano niya, yung hirap na siyang huminga eh. Pero yung para sa kanya, magaling siya, tapos maputla na siya. Kaya kinabukasan, inut ko na naman, umayo na naman siya, humingi na ako ng saklolo sa magulang niya. Kaso, ang magulang niya, reaction, nakulam ka kasi yung bukol niya, pinakita niya doon sa parents niya, yung singit niya kasi may bukol. Pinaano niya sa papa niya na ano daw, Pero may na findings naman sa nakulang doktor. May findings naman. May findings naman sa doktor yan. yung ang nakita lang po kasi yung ano lang niya, baga pa lang niya tsaka yung ibang ano. Pero yung inaantay ko nga po yung ultrasound ng bukol niya, yun ang inaano ko. Bakit hindi nila pa ginagawa yun? Eh yun yung nakita ng doktor na pinuntahan namin. Yun ang inaano Mm. ko. Nagtataka ko bakit hindi nila ginagawa yun. Eh hanggang ngayon malaki pa rin. Tapos laging inaano ng asawa ko tinuturo, hindi mo nila pinapansin ng mga doktor. Kaya tuloy pati ako napapaano na rin ako, sabi ko ano ba talaga yung tumutubo sa katawan niya na kasi para dito sa mga pamilya niya, kulam. So, dahil daw sa mga kinakain niya, dahil daw sa mga nakakasalumuhan niya kasi binabasahan daw niya ng Biblia. Di daw niya alam na baka mamaya niya against pala siya dun, against yung tao dun sa ano, baga parang pag binasahan mo nga naman ng parang feeling nila, anuhan mo na sila. So yun lang Ano lang. yun lang na maipapayo ko sa iyo sister Mm. ha, na maigi na gawin ninyo kasi wala na po tayong magagawa kapag ka hindi mo yan masunod. So yan lang.
At saka kung ano ang nakita ng mga doktor na mga ano, yung kailangan na gamot, mas maigi po na sundin natin. Kasi hindi naman natin pwede against yung doktor kasi sila din, expert sila dyan sa mismo na ano, background na yan kahit na doon sa Center of Exorcism. Kapag yung mga pasyente namin, no, kasi meron na tayong dalawang doktor doon na libre po talaga yung check-up kapag merong may iniinda doon, nasabi, kasi kinulam ako Brad, dito ganyan. Pero pagka pinapunta namin sa kabilang room kasi may doktor tayo, si Doc Halad, yung mag-asawa po sila, ay natumbok na meron pala siyang sakit. So ganun po sister, no, dalawa po talaga yung anuhin natin yung sa mga doktor at saka yung sa kaparian at sa sisimbahan kasi pinaka-importante din na makatanggap siya ng sakramento bago tayo maproseso doon sa kung may posible man, kung may demonic possession man ang nangyari sa buhay niya. So matutugunan din yan sa pamamagitan ng kaparian natin. Kasi all priests are healers, hindi po albularyo. So yun lang ang sagot natin sis ha. Opo. Yun nga po. Yun nga po ang ano, yung pinag-usapan namin mag-asawa kasi yung mga suggestion ng iba na sabi nila, wag mo nang ipabalik yung ano nila, yung ano niya, incubator niya kasi manalig ka na lang sa Diyos na ano, kasi nga kaya nga tinatanggal kasi ayaw niya. Pero yung asawa ko nung kinausap ko, sabi niya sige ipalagay mo. Kasi pinaliwanag ko sa kanya kung bakit nilalagay yun. So sabi niya sige sabihin O, mo kasi dun sa kung doktor. ano ang ano sister, kung ano ang payo ng doktor, sundin po natin. Kasi sila Mm, ang may alam ng ano, may alam na about sa ano medicine. Kasi hindi naman pwede na in Jesus name lang oo, kung meron opo. tayong ano, meron tayong natural illness. Kasi meron tayong preternatural illness na galing sa demonyo. Yung ano, yung natural illness na galing sa ating katawan, kailangan po talaga natin ng doktor. So yun lang ang talaga ang pinaka ano, hindi po tayo doon mag-side sa preternatural ano yan, sa demonyo, hindi po ganon. Meron talaga tayong dalawa na pinagbabatayan ngayon, yung natural at preternatural. Kasi kapag preternatural, madali lang yung mawala kapag may proseso sa conversion sa buhay natin. At saka sa natural, kailangan po talaga natin ng doktor para malapatan po tayo ng sakto na gamot. So yun lang ang pinaka-importante. Opo. Yun na po, So yun yun na. na, okay na po ba sister? Okay na po ba yan? Opo. Opo. Praise God po kasi hindi Okay. na tuloy-tuloy na po yung ano paggamit niya ng oxygen using the ano na lang, hindi na yung incubator. Kasi Okay, talagang sabi ko, Lord, kasi sabi ko, use the Lord, sacramentals po, sister, opo, ha? opo, Gamitin nyo sige. yung mga sacramentals na buong puso. Pero yung asawa ninyo, kailangan pa po talaga ng kumpisal at anointing of the sick kasi yun po ang pinaka-importante. So, bago gamitin nyo yung mga sacramentals, punta muna kayo ng kaparian kasi yan po ang pinaka-importante para mag-flow yung grasya doon sa mismo nagagamit niyan kasi wala pong epekto, matitrigger lang yung demonyo kung hindi po talaga kayo magkumpisal. So, yun lang ang pinaka-importante, sister. Sige po. Salamat po. Okay po, salamat. God bless and Salamat po. Ave Maria. God bless. Back to you, Bro Jando.